Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Muling pagkabuhay, JC Entertainment. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1211. Arg. Agad na umalangaw ang mga hiyawan at iyak. Ang mga eksperto sa Heaven Immortal na sumugod palabas ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Nahati ang kanilang mga katawan sa iba't ibang piraso at napuno ng ambon ng dugo ang hangin. Malinaw na nakita ni Huang Ying at Yan Qingcheng ang lahat mula sa Ancestral Dragon Pagoda. Kahit na hindi nila unang beses na makita ang bangis ni Big Yellow, kinilig pa rin sila sa eksena. Masyadong brutal ito, gayunpaman, alam nila na ang kalupitan ay isang pangkaraniwang bagay sa Evil Abyss. Maraming tao sa lungsod ang nagulat sa kanilang nakita. Palaging may alitan sa loob ng bawat lungsod sa Evil Abyss at karaniwan ang may umaatake sa isang lungsod. Noong nakaraan, ginamit din nila Severus Young Master ang parehong paraan upang masakop ang lungsod na ito. Ngayong lumitaw ang isa pang grupo ng mga barbaric na nilalang, alam ng bawat isa sa kanila na hindi magkakaroon ng kapayapaan ngayong gabi. Nang kumalat ang salita sa prefecture, maraming eksperto ang sumugod. Ang mga eksperto sa Heaven Immortal na orihinal na handang labanan ang mga nanghihimasok ay natakot sa kalupitan ni Big Yellow. Bagamat walang mamamatay sa Evil Abyss, walang pipiliing mamatay kung mabubuhay sila. Suosh. Ilang mas makapangyarihang tao ang lumipad palabas mula sa prefecture at huminto sa harap ni Jiang Chen at ng iba pa. May kabuuang 5 sa kanila. 4 sa kanila ay mga unang eksperto sa Divine Immortal na may katulad na Chiang Chi ng bangis. Maging ang kanilang mga mukha ay mukhang marahas at mabangis, na nagpapakita ng impresyon ng hindi kabaitan. Ang pinuno ay ang isa sa mga kaakit-akit na matengkad na pula na damit na may burden ng mga bulaklak na nagmukhang espesyal sa kanya kung may iba pang nakasuot ng parehong damit. Mukhang nasa 20s na siya. Puno ng kaamuhan ang mukha niya at manipis at mapula ang labi. May mga kilay siyang nakakunot pataas. Puno ng kahalayan ang kanyang mga mata at kulang sa lakas ng lalaki na yang. Sa madaling salita, puno siya ng yin energy. Para sa isang lalaking tulad niya, kahit gaano pa siya kaganda, ang kanyang kakatwang pisikal na anyo ay palaging nakakainis sa sinuman sa unang tingin. Ang pagkakakilanlan ng kaakit-akit na lalaking ito ay maliwanag na. Siya ay Lascivious Young Master. Ang chi na nagmula sa kanya ay mas malakas kaysa sa iba pang 4 na eksperto. Ito ay ang chi ng isang mid-divine immortal expert, ang totoo at numero 1 eksperto sa Lascivious City. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Jiang Chen sa sandaling lumitaw siya. Sa paggamit lamang ng kanyang paningin, malalaman niya na si Jiang Chen ang pinakamahina ngunit siya rin ang pinuno ng grupo. Gaano ka katapangan sa pagpunta mo sa aking lugar para manggulo, sabi ni Lascivious Young Master sa hindi maihahambing na malambing na tono na nagdulot ng discomfort at goosebumps sa mga nakikinig. Ipinaliwanag na ng iyong malaswang hitsura kung bakit ka tinawag na Lascivious Young Master, na bagay sa iyo. Nagkunwaring daing si Jiang Chen. Isang maliit na kalahating hakbang na Heaven Immortal ang nagdala ng 3 demonyong halimaw upang gumawa ng kalituhan sa aking lungsod. Wala akong ideya kung ito ay dahil ang aking pangalan ay hindi sapat na nakakatakot o ang iyong mga utak ay pinirito. Brat, wala akong pakialam kung sino ka. Iisa lang ang tatahakin mo, kamatayan para sa pagpatay sa aking mga tao at pagsira sa aking lungsod. Dahil sa maganda ang mood ko ngayon, ayokong madumihan ang kamay ko, bibigyan ko kayong 4 ng pagpipilian na magpakamatay sa harapan ko. Malamig na tumikim si Lascivious Young Master at sinabi sa marangal na tono. Tiyak, hindi niya inilagay si Jiang Chen sa kanyang mga mata dahil napakalaki ng agwat sa pagitan nila. Walang maihahambing sa pagitan ng kalahating hakbang na Heaven Immortal at isang Mid-Divine Immortal. Kayong 4 na basura, hindi mo ba narinig ang sinabi ng ating Young Master? Gusto ng ating Young Master na magpakamatay na kayong lahat ngayon. Ito ang magiging pinakamalaking awa niya sa inyong lahat. Kautaw ngayon upang ipahayag ang iyong pasasalamat, pagkatapos ay pumunta sa impyerno.
Sabi ng isang maagang Divine Immortal expert sa tabi ng lascivious young master sa tonong hinihingi. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, sina Jiang Chen at Big Yellow ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Maging sina Ada at ay nahirapang tanggapin. Paano masasabi ng ilang tao na ang paghingi sa iba na patayin ang kanilang sarili ay isang gawa ng kabaitan at awa? Fuck. Para sa Diyos. Wala nang masyadong masasabi sa mga taong ito. Kumain ka ng umutot ni Master Dog. Hindi na kinaya ni Big Yellow. Ang pakikitungo sa ganitong uri ng mga tao ay hindi nangangailangan ng pakikipag-usap kundi pagkilos. Bigla niyang ipinihit ang matipunong katawan at itinutok sa kanila ang malaki at mataba niyang puwitan. Napatulala sila saglit bago sila nagalit. Para sa kanila, ito ay isang direktang gawa ng kalapastanganan. Ito ay lubos na isang kahihiyan na hindi ilagay ang mga ito sa kanyang mga mata. Nililigawan si kamatayan. Patayin ang asong ito, balatan at nilaga. Sinabi ng isa sa mga eksperto, ngunit bago siya magkaroon ng oras upang tumugon, ang fearless fart ng Big Yellow ay lumabas na sa ere. Hong Long. Ang tunog ng dagandong ay parang siyam na araw na kulog. Nakakabingi ang vibration ng volume. Isang malaking ulap ng berdeng agos ng hangin ang nabuo sa kanilang mga ulo bago sumabog sa isang kamanghamanghang itim na ulap ng kabute. Kyukeng. Sa susunod na sandali, lahat kasama ang lascivious young master ay samuka sa eksena. Ang umutot ni Big Yellow ay isang hindi mapaglabanan at hindi katanggap-tanggap na sandata. Ang sinumang tumanggap ng pag-atake na ito nang walang paghahanda ay mahaharap sa malubhang kahihinatnan. Kahit na hindi ka nito kayang patayin, maaari kang masiraan ng loob hanggang mamatay. Shit. Napakabaho ng umutot ng asong ito. Barf. Fuck aso ka. Pinaninigarilyo mo ako hanggang sa mamatay. Shoal. Paano nagkaroon ng kasuklam-suklam na umutot sa mundo? Nawala ng lahat ng dignidad ng Divine Immortal Supreme Expert ang kanilang dignidad. Lahat sila ay nagsusuka na parang baliw. Kahit na si lascivious young master ang pinakamabilis na tumugon sa umut-o, hindi pa rin siya nakatakas mula sa ulap ng berdeng hangin na nagpapasuka sa kanya ng tuluyan. Totoong napakalakas ng fearless fart ng Big Yellow, ngunit hindi nito kayang harapin ang anumang malubhang pinsala sa mga eksperto sa Divine Immortal. Kaya ang inilaan ng Big Yellow ay para lamang maimpluwensyahan ang antas ng kanilang kumpiyansa sa psychologically. Wakaka, hindi ba masarap ang umutot ni Master Dog? Walang pigil na tawa si Big Yellow. Si Ada, at ang dalawang babae sa pagoda ay pinagmamasdan ang buong sitwasyon. Natakot sila na si Big Yellow lang ang makakagawa ng ganitong klaseng kalokohan, at dahil sa kalokohan na iyon, hindi siya magagapi. Haha, lascivious young master, sa tingin mo ba ay mas kasuklam-suklam ka kaysa sa aking fearless fart dahil lang sa tinawag kang lascivious dude? Tumawa ng malakas si Jiang Chen habang nasaksihan ang nagpapakilalang malaswang young master na natalo ng umutot ni Big Yellow. Ang lascivious young master ay umungal na galit na galit. Marahas na dugo pulang liwanag ang lumabas sa kanyang katawan, na tinatangay ang lahat ng umutot ni Big Yellow sa isang iglap. Nabaliw na ang lascivious young master nang pagtawanan siya ng aso sa sarili niyang teritoryo. Higit pa rito, ito ay ginawa sa isang kasuklam-suklam na paraan, at ito ay nagdala sa kanya ng malaking insulto. Ngayon, sa napakaraming tao na nanunood mula sa ibaba, kung hindi niya papatayin ang lahat ng mga panatiko na ito, tiyak na mawawala ang lahat ng kanyang mukha. Daming aso. Mamatay ka na. Ang lascivious young master ay nagtama ng isang malaking pula ng dugo na palad ng biglaang damaykit sa Big Yellow tulad ng Mountain Thai. Roar. Nag-alab ang fighting spirit ni Big Yellow, na inihayag ang lahat ng bangis sa kanyang katawan. Wala siyang kahit katiting na takot sa kabila ng pagharap sa isang mid-divine immortal expert. Dumagundong ang kanyang dagandong na parang dagandong ng dragon sa buong kalangitan. Hindi mabilang na mga gininto ang sinag ang bumulwak mula sa kanyang katawan, na nagpamukha sa kanya na banal at mahiwaga. Ang chi ng isang divine beast na pinakawalan mula sa kanyang katawan ay kamangha-mangha. Isang gintong halo ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Nadobol ang laki ng katawan niya sa isang iglap. Hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang kapabayaan habang kinakaharap ang isang mid-divine immortal na kalaban dahil isa lamang siyang late heaven immortal expert. Dahil napagpasyahan na niyang pukawin ang ilang kaguluhan sa Lascivious City,
Kailangan muna niyang ipakita ang lahat ng momentum na nakuha niya. Sa kanyang kasalukuyang walang kapantay na kalagayan, hinampas niya ang malaking palad na pula ng dugo gamit ang kanyang ulo. Sobrang kumpiyansa. Nang makita ang nangyari, hindi napigilan ni Lascivious Young Master na mapangiti. Para sa kanya, ang ginawa ni Big Yellow ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Gamit lang ang bungo para matugunan ang kanyang pag-atake. Hindi ba iyon isang gawa ng paghamak sa kanyang pag-atake? Hong Long. Ang malaking dugo pulang palad ay dumapo ng husto sa ulo ni Big Yellow, na nagdulot ng nakakabinging dagandong. Sa panahon ng epekto, hindi mabilang na mga linya ng crack ang lumitaw sa pulang dugo na palad. Ang ulo ni Big Yellow ay palaging ang kanyang pinakamalakas na sandata at ito ay hindi maihahambing sa anumang uri ng ordinaryong immortal weapon. Bagamat nakita ang mga bitek sa ibabaw ng palad, wala rin ang Big Yellow sa isang paborebleng sitwasyon. Ang kanyang malaking katawan ay itinapo ng ilang daang metro ang layo, ngunit dahil sa kanyang malakas na pangangatawan, nagawa niyang ihinto ang kanyang katawan sa isang twist. Damn! Siguradong makapangyarihan ang malaswang dude na ito. Pinukpok ni Big Yellow ang kanyang gulong ulo para pigilan ang kanyang ulo sa pag-ikot. Dahil masyadong malaki ang pagkakaiba sa pagitan nila, ang Big Yellow ay itinuring na talagang kahangahangang lumabas ng hindi nasaktan. Ano? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng mukha ni nakakatawang Young Master at napasigaw. Hindi lang siya, ang apat pang naunang Divine Immortal na eksperto ay nanlaki rin ang kanilang mga mata, na mangha, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Alam na alam nila kung gaano kalakas ang welga na iyon. Hindi sila makapaniwala na hinarang talaga ito ni Big Yellow. Bugger! Paanong matigas ang ulo ng asong ito? Ito ay, some pain. Kaya naman may mga nagsabing may kakaiba. Paano naging ganito katigas ang bungo ng aso? Mabangis talaga ang asong ito. Parang meron din siyang hindi mapapantayang kadugo. Sa kabutihang palad, siya ay isang maagang eksperto sa Heaven Immortal. Kung siya ay isang Divine Immortal, walang sino man sa atin ang makakapantay sa kanya. Walang sino man ang hindi nagulat. Bagamat nagtagumpay si Lascivious Young Master, hindi nito napigilan na mabigla siya kay Big Yellow. Ang tigas ng ulo, dudurugin ko kahit anong mangyari. Ang kanyang mukha ay naging matatag, itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa Big Yellow, hindi pinapansin ang presensya ni Jiang Chen, Ada at Ang tanging paraan para mabawi ang kanyang mukha at mailabas ang kanyang sama ng loob ay durugan ang ulo ni Big Yellow. Ada, harangan mo siya, utos ni Jiang Chen. Oo, Master. Walang sabi-sabi, silang dalawa ay naging dalawang sinag ng liwanag at hinarangan ang landas ni Lascivious Young Master. Ang chi ng Heavenly Devil Barbaric Bull ay ganap nang nailabas. Nang magtulungan ang kambal na ito sa isang laban, wala nang makakatalo sa kanilang walang kamali-mali na koordinasyon. Sina Ada at ay maagang mga eksperto sa Divine Immortal at kung magsanib puwersa sila, sapat na ang kanilang kakayahan na harapin ang isang mid-Divine Immortal na kalaban. Bagamat mas malakas ang Lascivious Young Master kaysa sa isang ordinaryong mid-Divine Immortal expert, hindi magkakaroon ng problema silang dalawa na pigilan siya. Si Jiang Chen ay palaging ang pinaka may karanasan pagdating sa labanan. Ang una niyang intensyon ay magdulot ng malaking gulo sa Lascivious City, para magkaroon ng dapat ipag-alala ang Young Master, ngunit pagkatapos niyang makita ang matinding pag-unlad ni Ada at nagbago ang isip niya na sakupin ang lungsod. Ang kanyang kasalukuyang tingin ay nakatuon sa apat na unang eksperto sa Divine Immortal dahil dalawa sa kanila ay mga demonyong hayop tulad ni Ada at Ngayon na ang kanyang pundasyon ay naging matatag at matatag, hanggat maaari niyang pinuin ang kaluluwa ng demonyo ng dalawang demonyong hayop na ito, ang kanyang paglilinang ay mapapalakas sa unang bahagi ng Heaven Immortal na kaharian. Bagamat ang ganitong uri ng pag-unlad ay maaaring magkaroon ng isang tiyak na epekto sa kanyang pundasyon, hindi ito makabuluhan at madali siyang makabangon mula rito. Sa sandaling umakyat siya sa unang bahagi ng Heaven Immortal Realm, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay muling tataas. Sa oras na iyon, hindi magiging problema para sa kanya ang pagpatay sa dalawa pang maagang eksperto sa Divine Immortal. Pagkatapos, sasamahan nila ni Big Yellow sina Ada at tinatapos ang malaswang dude na ito. Hindi kailanman gagawa si Jiang Chen ng mga bagay na hindi niya tiyak, lalo na sa labanan.
At hindi niya aalisin ang anumang kadahilanan. Bukod pa rito, sa kanyang Great Divination Art, ginawa nitong mas tumpak ang kanyang pagpaplano at pagkalkula. Bago ito, nagawa na niya ang kalkulasyon tungkol kay lascivious young master at alam niyang mamamatay ang malaswang lalaking ito ngayon. Gustong pigilan ako ng dalawang barbaric bull na ito. Napakatanga. Hindi inilagay ng lascivious young master si Ada at Aur sa kanyang mga mata. Kaagad, tinamaan niya ang dalawang agos ng madugong liwanag sa dalawang toro. Roar, roar. Si Ada at Aur ay likas na mabangis at walang awa. At bukod pa, naka-advance na sila sa Divine Immortal Realm, kaya hindi sila natatakot sa lascivious young master. Buong-buo nilang pinakawalan ang kanilang devil aura at bumuo ng dalawang maitim na ulap, na humahampas sa young master. Honglong. Isang matinding labanan ng dalawa laban sa isa ang sumabog, na nagpadilim sa langit at lupa. Dahil ang lascivious young master ay mas makapangyarihan at may mas malaking paraan ng pag-atake kumpara sa sinumang ordinaryong mid-divine immortal expert, nakuha niya ang mataas na kamay sa unang palitan. Gayunpaman, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay sa kabila ng pagkabigo ni Ada at Aur na magtagumpay sa kanilang kalaban, hindi sila matatalo sa loob ng ilang panahon. Sa madaling salita, ang lascivious young master ay mas asoli sa isang walang katapusang labanan. Hindi ko akalain na ang dalawang barbaric na toro na ito ay napakahirap pakitunguhan. Pero sooner or later, mamamatay na kayong dalawa sa kamay ko. Kayong apat, tanggalin ninyo ang mapangahas na bata at asong iyon. Ang lascivious young master ay nagbigay ng utos sa iba pang apat na eksperto. Alam niya na ang antas ng pagtutulungan ng dalawang toro na ito ay umabot na sa perpektong estado. Dahil sa pagiging kambal nilang magkapatid, ang kanilang mga isip at puso ay magkakaugnay, na nagpalakas sa kanilang kabuoang lakas ng higit sa 2 beses o sa mas malaking lawak. Oo, tumugon ang apat na unang eksperto sa Divine Immortal, pagkatapos ay nilock nila ang posisyon ni Jiang Chen at Big Yellow. Isang humanoid beast ang nag-aral sa kanilang dalawa saglit at pagkatapos ay sinabi sa iba pang tatlong kasama, kayong tatlo, tapusin mo ang asong iyan. Bilisan mo. Ipaubaya mo sa akin ang mapangahas na batang ito. Roger. Sinugod ng tatlo pang eksperto si Big Yellow nang hindi nagsasalita. Tila, ayaw nilang mag-aksaya ng oras. Kinubkob nila ang Big Yellow at wala siyang lugar na takasan. Sa kanila, ang pagtatalaga sa kanilang tatlo na harapin ang Big Yellow habang ang isa pang natapos na si Jiang Chen ay ginawang walang kabuluhan ang labanan. Ang dalawa sa kanila, lalo na si Jiang Chen ay mabubugbog hanggang mamatay sa wala pang 10 segundo. Ang naunang Divine Immortal Beast na humawak kay Jiang Chen ay nadama na isang insulto para sa kanya ang pakikitungo sa isang half-step Heaven Immortal Expert. Gayunpaman, ito mismo ang porma sayon na inaasahang makikita ni Jiang Chen. Kung dalawa ang ipinadala upang harapin siya, hindi siya magkakaroon ng anumang pagkakataong manalo. Kahit na sa tulong ng divination art, mahihirapan siyang makipaglaban sa isang maagang divine immortal na kalaban dahil sa kanyang mababang cultivation base, ngunit sa karanasang naipon niya, hindi magiging problema para sa kanya ang makaalis ng isang kalaban. Dagdag pa, ang kalaban na ito ay isang demonyong halimaw, ang kalaban na gusto niyang labanan. Para sa Big Yellow, si Jiang Chen ay walang kahit katiting na pag-aalala para sa kanya. Bagamat hindi katugma ang Big Yellow sa tatlong naunang Divine Immortal Expert, malalagay siya sa isang sitwasyon na katulad ni Ada at Aur, imposibleng patayin si Big Yellow sa maikling panahon. Bukod dito, ang Big Yellow ay isang banal na hayop na may maraming paraan. Siya ay hindi isang madaling biktima na maaaring manghuli ng sinuman. Kung talagang nagkasalubong ang tatlo sa kanya, hindi sapat ang isang araw at isang gabi para malapit na silang patayin. Ang kasalukuyang sitwasyon ay maliwanag, Ada at Aur ay nagtutulungan ng walang kamali-mali sa isa't isa upang labanan ang lascivious young master habang si Big Yellow ay nakikipagtulungan sa iba pang tatlong eksperto. Para kay Jiang Chen, kailangan lang niyang mag-concentrate sa isang kalaban. Kahit papaano, ang susi ay si Jiang Chen. Kapag naalis na niya ang dalawang demonyong halimaw at matagumpay na nakarating sa unang bahagi ng Heaven Immortal Realm, wala nang magiging problema. Wakaka, sa tingin ba ninyong tatlo ay kaya ninyong patayin si Master Dog? Gaano katanga? Hindi pa yata kayo nakakatikim ng umutot kong tatlo.
Tumawa si Big Yellow at nanunuya. Palayasin ang asong ito. Galit na galit silang tatlo at nagngangalit ang mga ngipin. Walang paraan para manatiling kalmado kapag naiisip nila ang paghihirap na binigay ng utot ng asong ito. Isang ganap na kahihiyan para sa kanila ang patuloy na sumuka sa harap ng lahat ng mga taong nasa ibaba. Upang mabawi ang kanilang mukha, kailangan nilang talunin ng buhay ang asong ito. Hong Lon. Nagsimula ang isang matinding labanan ng sabay-sabay na inilunsad ng tatlong Divine Immortal Expert ang kanilang pag-atake sa Big Yellow. Siguradong hindi madaling kalabanan si Big Yellow. Isang pares ng kumikinang na pakpak ang umusbong sa likuran niya. Sa kabila ng kanyang matipunong katawan, napaka-flexible niya. Ang mga kurap ng nakasisilaw na ilusyon ay nakita sa panahon ng labanan, na nagbibigay sa kanyang mga kalaban na mahirap na matukoy ang kanyang lokasyon. Sa Ancestral Dragon Pagoda, pinagmasdan ni Yan Qingcheng at Huang Ying ang buong eksena ng nakabukaang bibig. Hindi nila akalain na ang mga kasamang dinala ni Jiang Chen ay napakalakas. Isinasantabi ang Big Yellow, nahirapan silang paniwalaan na si Ada at Aer ay makakalaban sa lascivious young master. Sa kasalukuyang sandali, itinuon nila ang kanilang atensyon kay Jiang Chen, dahil siya rin ay napakalakas. Dapat malaman ng sinuman ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang tunay na Divine Immortal Expert at isang kalahating hakbang na Heaven Immortal. Sister Qingcheng, sa tingin mo ba ay kayang harapin ni Young Master Jiang ang Divine Immortal Expert na iyon? Medyo nag-aalala si Huang Ying. Nakatakas lang siya sa higpit ng pagdurusa at si Jiang Chen ang tanging taong maaasahan niya, ang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay pa sa Evil Abyss. Malaki ang tiwala ko kay Kuya Jiang. Siya ay isang henyo. Siya ang pinaka-nakakatakot na henyo na nakita ko. Noong una pa lang siyang eksperto sa Earth Immortal, nagawa na niyang pumatay ng isang maagang eksperto sa Heaven Immortal. Ngayon, kahit na siya ay isa lamang kalahating hakbang na eksperto sa Heaven Immortal, hinding-hindi natin siya maaaring ituring na isang dalubhasa lamang sa Heaven Immortal, sagot ni Yan Qingcheng. Sa kabila ng labis na pag-aalala ng kanyang puso para kay Jiang Chen, mayroon pa rin siyang napakataas na tiwala sa kanya, ang kumpiyansa na itinanam ni Jiang Chen sa kanyang puso noong Yan City. Dahil sa presensya ni Jiang Chen noon, ganap na nabaliktad ang krisis sa Yan City. Maaari na niyang pumatay ng isang eksperto sa Heaven Immortal noong siya ay isang maagang eksperto sa Earth Immortal. Hindi pa ako nakakita ng ganoong cultivator. Sa kasong iyon, gusto kong makita kung siya ay hindi kapani-paniwala. Mula nang makilala ni Huang Ying si Jiang Chen, ang pagtataka sa kanyang mukha ay hindi nawala. Bagamat nag-aalinlangan pa rin siya sa sinabi ni Yan Qingcheng, nakaramdam siya ng kislap ng pag-asa mula kay Jiang Chen. Dalawang platform ng labanan ng lungsod ang natunaw sa init. Ang naunang Divine Immortal na dakilang demonyo ay nakatayo sa harap ni Jiang Chen, nakatingin at ngumingiti sa kanya ng masama. Anak, nakikita ko na mayroon kang napakalakas na dugo at qi, na magiging isang mahusay na pagpapakain para sa akin. Kung ako sa iyo, susuko ako upang maiwasan ang anumang pisikal na pagdurusa. Talagang walang kabuluhan para sa akin na labanan ang isang maliit na kalahating hakbang na Heaven Immortal, sabi ng dakilang demonyo. Makikita mo itong makabuluhan sa ilang sandali. Nagkibit balikat si Jiang Chen. Pagkatapos, isang mabangis na puwersa ng isang banal na hayop ang sumabog mula sa kanyang katawan. Kaagad, nagsimulang lumitaw ang mga pagbabago sa kanyang katawan hanggang sa siya ay naging kalahating dragon at kalahating tao. Para sa kanya, ang paggamit ng form na ito sa labanan ay mas kasiya siya kaysa sa pagbabagong anyo sa isang ganap na dragon. Napakalakas ng pamamaraan ng pagbabagong anyo. Talagang mapapalakas nito ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng labis. Ngunit hindi ito magbibigay sa iyo ng pribilehiyo na ipakita ang iyong pagmamataas sa harap ko. Walang magbabago kahit gaano pa kalaki ang iyong lakas sa pakikipaglaban. Ang iyong wakas ay kamatayan lamang. Ang dakilang demonyo ay namanghanang mapagmasdan ang pagbabago ni Jiang Chen. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng napakalakas na diskarte sa pagbabagong anyo, ngunit hindi yun nagbigay sa kanya ng dahilan upang bigyang pansin si Jiang Chen. Sa kanyang pananaw, ang isang maliit na kalahating hakbang na Heaven Immortal ay hindi magiging napakalakas kahit na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napalakas ng malaki, at kamatayan lamang ang magiging resulta.
Tunay na Dragon Palm. Si Jiang Chen ay hindi nag-abala sa katarantaduhan ng dakilang demonyo at tumama gamit ang True Dragon Palm. Isang malaking dragon claw ang sumuntok sa demonyo tulad ng isang cattail leaf fan. Ang puwersa ng hampas ng palad na ito ay ginawa ng sirkulasyon ng 450,000 dragon mark na may kakayahang ilipat ang mga bundok. Ang dakilang demonyo ay hindi napigil ang ipakita ang isang nagulat na mukha matapos mapansin ang mabangis na pag-atake ni Jiang Chen. Ito ay ganap na lampas sa kanyang imahinasyon. May isang kasabihan, sa tuwing inilunsad mo ang iyong pag-atake sa labanan, malalaman ng iyong kalaban ang antas ng iyong kapangyarihan. Hindi niya akalain na ang gayong hindi kapani-pani walang puwersa ay maaaring sumabog mula sa isang kalahating hakbang na eksperto sa Heaven Immortal. Gayunpaman, hindi pa rin iyon sapat para seryosohin niya si Jiang Chen. Ang lahat ay dahil sa cultivation base ni Jiang Chen. Walang paraan na bigyan niya ng labis na kahalagahan ng isang half-step na eksperto sa Heaven Immortal. Hong Long. Isang pares ng demonyo at itim na matutulis na kuko ang Nat Aman, bumangga ng husto sa True Dragon Palm ni Jiang Chen. Ang marahas na enerhiya ay kumalat mula sa pagtama, na naging sanhi ng panginginig ng kawalan. Deng! 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 Sa ilalim ng matinding impact, napaatras si Jiang Chen ng 3 hakbang bago nabawi ang kanyang balanse. Nararamdaman niya ang pamamanhid mula sa kanyang katawan dahil sa shockwave, ngunit sa tulong ng Wood Spiritual Chi, gumaling siya halos kaagad. Ang resulta ay nasa loob ng kanyang kalkulasyon dahil ang kanyang kalaban ay, pagkatapos ng lahat, isang makapangyarihang Divine Immortal Expert na hindi niya kayang pangunahan. Ano? Nagulat ang dakilang demonyo sa nangyari. Katulad lang noong nabangga ni Lascivious Young Master si Big Yellow. Nahirapan siyang tanggapin na ang kanyang marahas na pag-atake ay makakapagpadala lamang ng kalahating hakbang na Heaven Immortal na kalaban ng ilang hakbang pabalik. Walang pinsala o pinsalang natamo. Joke ba ito? Sa wakas, nasaksihan ni Huang Ying ang kapangyarihan ni Jiang Chen. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang pag-atake ni Jiang Chen mula nang makilala niya ito. Sa lahat ng panahon, ang impresyon na mayroon siya para kay Jiang Chen ay nabuo mula sa mga salita ni Yan Qingcheng. Walang alinlangan na nakabukas ang mata na makita ito para sa kanyang sarili ngayon. Kang. Ayaw na ni Jiang Chen na mag-aksaya pa ng oras. Inilabas niya ang Heavenly Saint Sword. Ang dugong pulang dragon na espada ay kumikinang sa kalangitan sa gabi. Ang chi ng banal na sandata na ito ay ganap na naisama sa chi ni Jiang Chen. Ang katawan ng espada ay isang kumpletong buhay na banal na dragon. Kasabay nito, ang mga mata ni Jiang Chen ay kumikinang sa 7 magkakaibang kulay habang ipinapaikot niya ang Great Divination Art. Dahil sa kanyang Great Divination Art na nakarating na sa Heavenly Vision Realm, magagamit na niya ang sining na ito sa labanan. Kung hindi siya aasa sa diskarteng ito para labanan ang isang maagang Divine Immortal na kalaban, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kahit na naubos niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Bata, sabik akong makita kung gaano kalakas ang maabot ng iyong maliit na kalahating hakbang na Heaven Immortal na kapangyarihan. Ang dakilang demonyo ay nagalit. Itinuring niya ang katotohanan na maaaring hadlangan ni Jiang Chen ang kanyang pag-atake bilang isang aksidente. Kasunod nito, naghagis siya ng itim na karagatan ng mabagyong enerhiya kay Jiang Chen, ngunit bago niya ito ganap na mailunsad, kalahati nito ay naharang na ni Jiang Chen. Ang Heavenly Saint Sword ay naging isang sinag ng liwanag at tumama sa gitna ng itim na enerhiya, na pinutol ang pinagmumulan ng kapangyarihan nito. Ano? Ang dakilang demonyo ay lalong namangha sa pagkakataong ito. Tumingin siya kay Jiang Chen na may pagtataka sa mga mata. Siya ay clueless kung anong uri ng paraan ang ginamit ng kanyang kalaban. Maaasahan nito ang kanyang pag-atake at itigil ito bago pa man niya ito mailunsad. Ito ay isang aksidente, ito ay dapat na isang aksidente. Kaya lang aliwin ng dakilang demonyo ang kanyang sarili sa ganoong paraan. Nang hindi siya makahanap ng paliwanag para sa sitwasyon, maaari lamang niyang aminin na ang swerte ni Jiang Chen. Gayunpaman, sa mga sumunod na palitan, paulit-ulit na pinutol ni Jiang Chen ang kanyang pag-atake, na hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataong ganap na ilunsad ang kanyang pag-atake at pilitin ang kalahati ng pag-atake pabalik sa kanya. Ang ganitong sitwasyon ay tiyak na makakaapekto sa kapangyarihan ng isang tao.
Nang ang kapangyarihan ng dakilang demonyo ay nabawasan ng husto, ang pagkakataong manalo ni Jiang Chen ay nagsimulang tumaas. Galit ang dakilang demonyo. Bagamat hindi pa siya nawawala ng kapangyarihan, ang gayong labanan ay masyadong nakakagigil. Nagbigay ito sa kanya ng salpok na mag-ulol, iyon ang nais ni Jiang Chen na gawin niya. Gustong maghintay ni Jiang Chen hanggang sa mabaliw ang kanyang kalaban bago maglunsad ng ganap na pag-atake. Sa oras na iyon, ito na ang katapusan ng kanyang kalaban. Sa Ancestral Dragon Pagoda, napatulala si Huang Ying. Ang kapangyarihan ni Jiang Chen ay sumalungat sa lahat ng kanyang inaasahan. Kung wala siyang nakikitang half-step na eksperto sa Heaven Immortal na ginagawang baliw sa sarili niyang mga mata ang isang maagang Divine Immortal Expert, hindi siya maniniwala dito dahil walang ganoong katawa-tawang bagay sa mundo. Sister Ying, marami pang paraan si Kuya Jiang. Makikita mo, ang dakilang demonyong ito ay malapit nang matapos. Mamamatay siya sa kamay ni Kuya Jiang. Sabi ni Yan Qingcheng sa hindi mapapantayang tiwala sa tono. Bukod sa kanyang pagkagusto kay Jiang Chen, nagkaroon din siya ng paghanga at pag-idolo sa kanya. Nagsisimula na akong maniwala. Napabuntong hininga si Huang Ying. Matapos masaksihan ang mga kakayahan ni Jiang Chen, nakita niya ang dahilan upang maniwala sa mga salita ni Yan Qingcheng. Ang lascivious young master ay gusot pa rin kina Ada at Er. Bagamat nagawa niyang ibalik ang dalawang barbaric na toro, ngunit dahil sa napakahusay na pakikipagtulungan ng dalawa sa isa't isa, walang paraan para baguhin niya ang kinalabasan ng labanan maliban kung maaalis niya ang alinman sa mga ito. Kung magpapatuloy ang labanan sa ganitong paraan, tiyak naguguluhin siya ni Ada at Er sa loob ng 1 o 2 oras. Kahit na alam ni lascivious young master na laging may mahinang lugar sa bawat koordinasyon, nahirapan siyang hanapin ang lugar na yon. Sa kabilang panig, naipakita na ni Big Yellow ang lahat ng kanyang kakayahan, pinananatiling abala ang 3 eksperto, upang wala silang pagkakataong tumutok kay Jiang Chen. Hindi tanga si Big Yellow at naabot din niya ang perpektong tacit understanding kay Jiang Chen. Sa makatuwid, hindi na niya kailangang sabihin kung ano ang susunod na hakbang. Isa pa, nakita na niya ng malinaw ang sitwasyon. Ang susi kung kaya nilang pabagsakin ang young master ng lascivious city ay si Jiang Chen. Dahil dito, ang pagbili ng oras ni Jiang Chen at paglikha ng mga pagkakataon para sa kanya ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin. Ang galit na dakilang demonyo na nakaharap ni Jiang Chen ay naging tunay na anyo nito na may malagim na mukha na hindi pa nakita ng sinuman. 6 na kuko ang lumabas mula sa kanyang mga paa, ngunit sa kasamaang palad, ang anyo na ito ay hindi makakatulong sa kanya na ibalik ang sitwasyon. Dahil ang isip nito ay nag-ulo na, ang mga kasanayan nito ay nawala ang layunin at paggana nito. Si Jiang Chen, sa kabilang banda, ay nahuhulog sa kalaliman ng Great Divination Art. Ang daming rounds ng laban na kanyang nilabanan, mas matapang at mas tuloy-tuloy ang kanyang mga galaw. Pagkatapos ng 10 minuto ng tuloy-tuloy na labanan, ang dakilang demonyo ay nawalan ng kontrol dahil hindi na ito makatiis. Dumating na ang pagkakataon. Pagsasama ng dragon at espada. 9 na Phantom Wolves. Ang mga mata ni Jiang Chen ay kumikinang. Masasabi lamang na siya ay may napakaraming karanasan sa pakikipaglaban at palaging makakapaglansad ng pinakamahalagang pag-atake sa pinakakritikal na oras. Katulad ng nangyari ngayon. Naghintay si Jiang Chen hanggang sa mawala ang lahat ng atensyon at kalmado ng dakilang demonyo at pagkatapos ay inilunsad ang pinakanakamamatay na pag-atake. Sa puntong ito, ang kanyang 9 Phantom Wolves ay pinakamahusay na gag-ana. Sa isang sandali, si Jiang Chen at ang Heavenly Saint Sword ay pinagsama sa isa, ngunit sa mga mata ng dakilang demonyo, mayroong 9 na espada o dragon na lalong nagpagulo dito. Naging imposibleng malaman nito kung sino ang tunay na Jiang Chen. Ang welga na inilunsad ng dakilang demonyo ay nakamamatay, ngunit dahil sa kanyang nalilitong isip at inilihis ang atensyon, maaari lamang niyang iwaksi ang enerhiya nito upang salakayin ang 9 na Jiang Chen. Ito ang karaniwang kabiguan ng bawat kalaban na namatay sa ilalim ng 9 Phantom Wolves ni Jiang Chen. Kapag napagpasyahan ng kalaban na hatiin ang kapangyarihan ng pag-atake nito, ang kalaban ay magwawakas ng napakalungkot. Ang dakilang demonyong ito ay hindi exception. Hong Long.
Ang napakalaking enerhiya ay sumugod at winasak ang 8 sa mga multo ni Jiang Chen, na naiwan lamang ang tunay na Jiang Chen. Ang pagsasama ng dragon at espada ay ang ganap na pag-atake ni Jiang Chen. Ito ay hindi masisira at maaaring mapahamak ang lahat ng nasa daan. Puchi. Ang Dragon Sword ay tumagos sa dibdib ng dakilang demonyo. Ang nakakatakot na espada na si Chi ay ginulo ang lahat sa loob ng kanyang katawan at dinurog ang kanyang puso. Barf. Ito ay isang nakamamatay na suntok. Hindi nakatiis ang dakilang demonyo at bumulwak ang isang bibig ng dugo. Ramdam niya ang patuloy na pagkawala ng vital force sa kanyang katawan. Ang tanging kumikinang sa kanyang mga mata ay ang kawalan ng pag-asa. Tama iyon. Walang sinuman ang hindi mawawala ng pag-asa sa harap ng kamatayan at ang dakilang demonyo ay hindi exception. Kung mas malakas ang eksperto, mas kakaunti ang gusto ng eksperto sa kamatayan. Sa kanilang pananaw, ang kamatayan ay napakalayo pa, ngunit kapag natagpuan sila ng kamatayan, sila ay mawala ng pag-asa at walang magawa. Hindi makapaniwala ang dakilang demonyo sa nangyayari. Hindi siya makapaniwala na talagang mamamatay siya sa kamay ng isang half-step heaven immortal expert. Ito ay isang bagay na hindi niya pinangarap. Ang kamatayan ay naging kanyang hindi maiiwasang kahihinatnan. Malamig na ngumiti si Jiang Chen habang ang nagliliyab na apoy ay tumalsik mula sa Dragon Sword, na sinusunog ang katawan ng dakilang demonyo mula sa loob. Sa isang iglap, nawalan ng vital force ang dakilang demonyo at namatay. Ang kanyang katawan ay nasunog sa isang bagay na kumurap, ang nag-iiwan lamang ng nagniningning na kaluluwang demonyo sa kamay ni Jiang Chen. Marami ang bumulalas nang makita nila ang eksena, kabilang ang lascivious young master at ang iba pang 3 divine immortal expert. Sabay-sabay silang tumingin kay Jiang Chen na may pagtataka na hindi maiisip ng sinuman. Sa lahat ng taong nanunood ng laban, ang pinakamababa nila ay si Jiang Chen. Sa madaling salita, hindi nila inilagay si Jiang Chen sa kanilang mga mata. Sa katunayan, paano nila mabibigyang pansin ang isang maliit na kalahating hakbang na Heaven Immortal? Ang maliit na kalahating hakbang na Heaven Immortal, gayunpaman, ay nagbigay sa kanila ng isang malaking psikolohikal na dagok. Napatay niya ang isa sa kanilang makapangyarihang maagang Divine Immortal Expert. Hindi ito dahil sa kawalan ng kakayahan ng dakilang demonyo, kundi sa abnormal na kapangyarihan ni Jiang Chen. Ang kapangyarihan na lumampas sa loika at saklaw ng pagtanggap ng lahat. Diyos ko! Sa loob ng Ancestral Dragon Pagoda, nakanganga si Huang Ying sa eksena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang sila ay nahulog kay Jiang Chen. Kahit na malaki ang pag-asa niya para sa kanya, wala siyang lakas ng loob na isipin na talagang makakapatay si Jiang Chen ng isang maagang Divine Immortal na dakilang demonyo. Ito ang tunay na kapangyarihan ni Kuya Jiang. Nakikita mo na ba ito ngayon, Sister Ying? Sabi ni Yan Qingcheng, puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha. Ito ang lalaking minahal niya, isang lalaking laging nagdudulot ng mga himala. Walang kapantay at napakapangit. Hindi pa ako nakakita ng ganoong henyo dati. Napabuntong hininga si Huang Ying. Sa sandaling ito, ganap na siyang kumbinsido sa kapangyarihan ni Jiang Chen. Ang isang lalaking may ganoong kaakit-akit ay talagang kaakit-akit. Nanliligaw sa kamatayan. Inalis ng lascivious young master ang lahat ng kanyang mapanghamak na kaisipan laban kay Jiang Chen. Ang pagganap ni Jiang Chen ay masyadong kamangha-mangha at iyon ang nagbigay sa kanya ng pagnanasa na patayin muna si Jiang Chen. Lumipat siya patungo kay Jiang Chen sa hindi kapani-paniwalang bilis, ngunit hindi rin mabagal sina Ada at at ang antas ng kanilang pagtutulungan ay kamangha-mangha. Pareho silang hamarang sa dinadaanan ng young master. Ito ay dahil si Jiang Chen ang nagbigay sa kanila ng utos na panatilihin ang young master na gusot, upang si Jiang Chen ay magkaroon ng mas maraming oras upang isulong ang kanyang paglilinang. Basura ka! Kayong 3 hindi man lang makapag-alaga ng isang aso. Ano pang hinihintay nyo lahat? Sige, patayin mo muna yang brat na yan. Nang malaman ni lascivious young master na hindi siya makakaalis sa 2 toro, sumigaw siya sa 3 pang eksperto sa Divine Immortal. Kumilos silang 3 nang walang salita mula sa young master. Agad na sinugod ng 2 sa 3 si Jiang Chen, naiwan ang isa na humarap kay Big Yellow. Labis nilang pinagsisihan ngayon ang kanilang nakaraang desisyon.
Kung dalawa sa kanila ang humawak kay Jiang Chen ng mas maaga, si Jiang Chen ay hindi magiging kalaban para sa kanila. Sa kasamaang palad, nabigo silang makita na si Jiang Chen ay isang potensyal na banta sa kanila. Pinili nilang pangalagaan muna ang Big Yellow imbes na si Jiang Chen. Kaka, sa tingin mo ba ay hindi gaanong mahalaga si Master Dog? Ang mga kumikinang na pakpak ay umusbong mula sa kanyang likuran. Kasunod nito, inilunsad niya ang kanyang ulo pasulong na parang kanan sa tatlong eksperto, na hindi nagbigay sa kanila ng pagkakataong harapin si Jiang Chen. Sa kabilang panig, si Jiang Chen ay nakatayo tulad ng isang magaan na ulap sa kalangitan na may ayos na mukha. Kaagad, nilunok niya ang kaluluwa ng demonyo, at sa ilalim ng sirkulasyon ng kanyang kakayahan sa pagbabagong anyo ng dragon, ang kaluluwa ng demonyo ay napakabilis na naging dalisay na enerhiya at nasisipsip sa kanyang katawan. Para sa kanya, ang demonyong kaluluwa ng isang maagang divine immortal ay isang malaking tulong sa kanyang paglilinang. Ang mga bagong marka ng dragon ay nagsimulang mabuo ng tuloy-tuloy sa sandaling ito ay pumasok sa kanyang katawan. 1,000, 2,000, sa ilang minuto, 35,000 na marka ng dragon ang nabuo sa kanyang chi, na nagtulak sa bilang ng mga marka ng dragon sa 485,000. Ito ang kalamangan ng pagpino ng isang divine immortal na kaluluwa ng demonyo. Ngayon, 15,000 na lang ang layo niya sa 500,000 dragon marks. Hanggat ibinaba niya ang isa pang demonyong halimaw at pinino ang kaluluwa ng demonyo nito, wala siyang problemang maabot ang maagang heaven immortal na kaharian. Sa oras na iyon, maaari niyang alisin ang malaswang dude na iyon. Hong Long. Marahas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Ang Heavenly Saint Sword ay naging mas malakas. Walang sabi-sabi, inilunsad niya ang isang hampas sa isa pang dakilang demonyo. Ang Heavenly Saint Sword ay umungol habang ito ay pumutol sa hangin na nagdulot ng kulog. Binago ni Big Yellow ang atensyon sa dalawa pang kalaban, dahil naisip na niya na ang dakilang demonyo ay mapupunta rin tulad ng kanyang kasama. Kahit na si Jiang Chen ay hindi pa isang maagang eksperto sa Heaven Immortal, hindi siya malayo doon. Dagdag pa, sa tulong ng Great Divination Art, naging mas madali para sa kanya na makitungo sa isang maagang divine immortal na dakilang demonyo. Nang makita si Jiang Chen na sumusugod sa kanya, binago ng demonyo ang kanyang ekspresyon sa mukha. Imposibleng itanggi na mayroon na siyang takot para kay Jiang Chen matapos makita kung paano namatay ang kanyang kasama sa ilalim ng mga kamay ni Jiang Chen. Ngunit dahil ang pag-atake ni Jiang Chen ay nakakandado na sa kanyang posisyon, ang tanging paraan upang harapin ito ay ang harangin nito. Roar! Dumagundong ang dagandong ng dragon sa kalangitan, kalaunan ay naging mga nakikitang soundwave na pumuno sa buong kalangitan sa itaas ng lungsod at naging sanhi ng maraming tao na namutla. Isinasantabi ang lahat, ang momentum na ito ay sapat na upang magdulot ng takot sa loob ng kalaban ni Jiang Chen. Ang dakilang demonyo ay nagbigay din ng dagandong. Isang makintab na panlaban na sandata ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos ay ginamit niya ito para salubungin ang dragon sword ni Jiang Chen. Hong Long. Napakalaki ng shockwave. Hindi mabilang na mga alon ang ipinadala na parang tides. Ang bawat alon ay parang isang hindi nakikitang matalas na sandata na maaaring pumutol sa sinumang nasa loob ng saklaw. Tila, ang epektong ito ay hindi pabor sa dakilang demonyo. Dapat malaman ng isang tao na ang sinumang inilagay sa larangan ng digmaan ay isang mandirigma, at ang higit na kailangan ng isang mandirigma ay ang espiritu ng pakikipaglaban. Kung bumaba ang fighting spirit ng manlalaban, ito ay magbibigay ng pakiramdam ng pagkatalo sa puso ng manlalaban, at sa huli, ang pakiramdam na iyon ay lalamunan ang buong tao. Ang dakilang demonyo ay maaaring napakalakas, ngunit dahil sa takot, hindi niya naisip na hindi siya katapat ni Jiang Chen. Sa makatuwid, ang layunin niya ngayon ay hindi patayin si Jiang Chen kundi iwasang mapatay. Sa ilalim ng gayong psikolohikal na impluensya, ang pagkatalo ay hindi maiiwasan. Gayon din, dahil sa impluensya ng Great Divination Art ni Jiang Chen, napigilan ito ang demonyo na gamitin ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Bukod dito, pagkatapos ng pagtaas ng 35,000 dragon marks sa katawan ni Jiang Chen, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napalakas. Dahil dito, halos maiisip kung ano ang magiging resulta ng labanan.
Pagkatapos ng banggaan, ang dakilang demonyo ay pinaalis sa pinangyarihan at halos mawala ang pagkakahawak sa kanyang immortal weapon sa daan. Gulat ang Bum-A-Lot sa kanyang mukha nang iangat niya ang kanyang ulo at hindi makapaniwalang tumingin kay Jiang Chen. Shit! Paano magiging ganito kalakas ang kalahating hakbang na Heaven Immortal? Ito ay some pain. Ang dakilang demonyo ay nagkaroon ng pagnanasa na bumulwak ng dugo. Bago naging isang Divine Immortal Expert, malinaw na dati siyang eksperto sa Heaven Immortal. Kaya alam na alam niya ang pagkakaiba ng kalahating hakbang na Heaven Immortal at isang Divine Immortal. Ngayon, ang sitwasyon ay ganap na nabaligtad. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo habang nakatayo sa harap ni Jiang Chen, bigla niyang naramdaman na ang lahat ng kanyang mga taon ng paglilinang ay naging sayang. Nang sumulyap siya sa maringal na malaking dilaw na aso, hindi niya maiwasang makaramdam ng higit na masama kaysa doon. Mamatay ka na. Hindi na gustong mag-aksaya ng panahon ni Jiang Chen, gamit ang pagsasama ng dragon at espada, at ang 9 Phantom Wolves, naglunsad siya ng isa pang strike sa sandaling umatras ang dakilang demonyo. Ang dakilang demonyo ay agad na napalibutan ng mga larawan ni Jiang Chen. Bagaman ito ang kanyang pangalawang beses na gumamit ng kasanayan, ito ay gumana ng mahusay. Puchi! Sa huli, ang dakilang demonyo ay naging stepping stone ni Jiang Chen. Hindi niya matakasan ang nakakatakot na paraan ni Jiang Chen. Ang matalas na labahan na Heavenly Saint Sword ay tumagos sa glebela ng dakilang demonyo. Tumalsik ang dugo, at buo ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi. Binalot ng aura ng kamatayan ang dakilang demonyo. Hindi siya makapaniwala na mamamatay siya ng ganito, ngunit ito ang hindi may kakaila na katotohanan. Ito na ang magiging huling sandali ng kanyang buhay. Ang mapanirang puwersa ay mabilis na lumabas mula sa Heavenly Saint Sword, na durog sa ulo ng dakilang demonyo. Isang gintong kaluluwa ng demonyo ang dumapo sa mga kamay ni Jiang Chen. Ito ang demonyong kaluluwa ng isang maagang Divine Immortal at ito ay isa pang malaking tulong sa kanyang cultivation base. Walang pag-aalinlangan, nilunok niya agad ang kaluluwa ng demonyo. Roar! Umalangaw-ngaw ang dragon mula sa chi ni Jiang Chen. Ang mga bagong marka ng dragon ay nagsimulang bumuo ng isa-isa. Sa sandaling umakyat siya sa unang bahagi ng Heaven Immortal Realm, magiging may kakayahang makipaglaban siya sa lascivious young master. Sa sandaling ito, kalahati ng plano ni Jiang Chen ay karaniwang natupad. Ang sumunod ay nasa kumpletong kontrol ni Jiang Chen. Ilang sandali lang ang itinagal niya para ganap na mapawi ang 15,000 dragon marks. Sa aspeto ng pag-asenso, mas lalo siyang sumulong, mas mahirap para sa kanya na i-condense ang mga marka ng dragon at mas maraming enerhiya ang kailangan. Ipinaliwanag nito kung bakit nagawang tulungan siya ng unang kaluluwa ng demonyo na i-condense ang 35,000 na marka ng dragon samantalang ang pangalawang kaluluwa ng demonyo ay tumulong lamang sa kanya na bumuo ng 15,000 na marka ng dragon. Matapos bawiin ang kanyang flaming wings, humakbang siya sa kalangitan sa pamamagitan ng pagkontrol sa spatial airflow. Ito ang simbolo ng isang tunay na eksperto sa Heaven Immortal. Bagamat mayroon na siyang lakas na pumatay ng isang Divine Immortal na kalaban bago sumulong, ang kanyang cultivation ay hindi sapat na malakas at hindi pa niya nagagawang mag-isa ang kakayahang mag-hover sa hangin. So ito ang Heaven Immortal Realm. Masarap sa pakiramdam, ngunit ang pagsulong na ito ay nakagawa ng epekto sa aking pundasyon. Sa kabutihang palad, mabilis ko itong mababawi, ngunit hindi ko na dapat gamitin ang ganitong paraan ng pagsulong sa loob ng panahong ito. Bulong ni Jiang Chen sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa pagtanggal kay lascivious young master, marahil ay hindi siya pipili ng ganoong paraan ng pagsulong. Sa landas ng paglilinang, ang pinakamahalagang bagay ay ang pundasyon. Kapag ang pundasyon ay naapektuhan, ito ay magiging masama para sa magsasaka. Ito ay kinakailangan upang mapabuti ang paglilinang ng isang tao dahil ang mabagsik na mundong ito ay puno ng mga pagpatay at kasamaan. Ang tanging paraan para mabuhay dito ay ang palakasin ang sarili. Para naman kay Jiang Chen, hindi lang niya gustong mabuhay sa lugar na ito, kundi pati na rin ang itatag ang kanyang pangalan. Sa kasalukuyan, siya ay may napakalaking interes sa Evil Lord, ngunit alam niya sa kanyang puso na ang kanyang kasalukuyang lakas ay malayo pa sa paghawak sa antas ng kanyang kalaban ang makapangyarihang Immortal King Realm. Shit!
Ang bastos na ito ay talagang nakagawa ng isang pagsulong. Tao pa rin ba siya? Nagawa na niyang pumatay ng isang maagang Divine Immortal Expert noong kalahating hakbang pa lang siya ng Heaven Immortal. Ngayong naka-advance na siya sa Early Heaven Immortal Realm, siguradong hindi na tayo makakalaban niya. Ang Young Master ay nakakulong pa rin sa dalawang dakilang demonyong iyon at kung susundan tayo ng batang iyon, maiisip kung ano ang magiging kapalaran natin. Ang dalawang naunang eksperto sa Divine Immortal ay ganap na nagbago ng kanilang mga ekspresyon sa mukha. Nagsimula na ang labanan hindi pa lang, ngunit dalawang Divine Immortal Expert ang namatay sa ilalim ng mga kamay ni Jiang Chen. Para sa kanila, ito ay tiyak na isang hindi maintindihang suntok. Swoosh! Ang pagkakaroon ng pakiramdam ng takot ay walang silbi. Sinulyapan sila ni Jiang Chen ng parang talam at sa sumunod na sandali, lumabas siya sa tabi ng Big Yellow na parang multo. Parehong kinilig ang mga eksperto. Nararamdaman na nila ang layunin ng pagpatay mula sa katawan ni Jiang Chen. Habang bumabalot sa kanilang katawan ang aura ng pagpatay na layunin, kinilig pa ang kanilang isipan. Bibigyan na kayo ni Master Dog ng pagkakataon, magpakamatay ngayon para maiwasan ang anumang pisikal na paghihirap. Masayang tumawa si Big Yellow at ibinalik sa kanila ang mga sinabi nila kanina. Ang dragon na si Jiang Chen ay nakatayo sa tabi ng Big Yellow, hawak ang nakakatakot na Heavenly Saint Sword at tinitingnan ang dalawang Divine Immortal na eksperto ng masama. Napakasarap ng ganitong pakiramdam. Ang mga mukha ng dalawang naunang Divine Immortal na eksperto ay dumidilim ng hindi kasiya siya. Bilang mabangis na nilalang, ni minsan ay hindi sila natakot sa anuman, ngunit ang katotohanan na ang kabataang ito ay nagawang pumatay ng dalawang maagang Divine Immortal na dakilang mga demonyo ay nakakatakot. Ang pagkabigla na kanilang nadama ay hindi mapaglabanan dahil ito ay nagmumula sa kanilang kaloob-looban. Bibigyan ko na kayong lahat ng pagkakataong mabuhay, na sa pamamagitan ng pagsusumit ng iyong sarili sa akin, sabi ni Jiang Chen. Pagkarating sa Evil Abyss, kinailangan ni Jiang Chen na sakupin muna ang Lascivious City upang magtatag ng sarili niyang puwersa. Kaya natural, kakailanganin niyang humingi ng tulong hanggat kaya niya. Kung ang dalawang naunang Divine Immortal na eksperto ay handang sumuko sa utos ni Jiang Chen, silang dalawa ay magiging kanyang maaasahan at may kakayahan na mga general. Humph! How dare the two of you think tungkol sa pagsuko sa isang tao? Ayaw na ba ninyong dalawa mabuhay? Galit na sumigaw si Lascivious Young Master nang marinig niya ang mga salita ni Jiang Chen habang abalang nakikipag-usap kina Ada at Nakakakilabot ang eksena. Noong una, naisip niya na mabilis niyang tapusin ang labanan. Hindi niya inasahan na ang kalaban na pinakamababa niya ay magagawang pumatay ng dalawa sa kanyang mga tauhan at gumawa ng pagsulong sa panahon ng labanan. Ang iyong Lascivious Young Master ay hindi na kayang pigilan ang sarili niya ngayon. Ako ay isang tao na hindi mahilig maghintay, kaya hindi ko kayo bibigyan ng dalawa anumang oras upang isaalang-alang. Kung susuko kayong dalawa sa akin ngayon, mabubuhay kayong dalawa. Kung hindi, papatayin ko muna kayong dalawa bago tapusin ang inyong Young Master. Itinaas ni Jiang Chen ang Dragon Sword na kumikinang na may dugong pulang ilaw at itinuro ang dalawang lalaki. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, saka sabay na tumango. Sige, susunod kami sa utos mo. Sabay na sabi ng dalawa. Hindi sila tanga. Alam nila na walang ganap na pinuno sa Evil Abyss at ang pinakamahalagang bagay dito ay ang manatiling buhay. Mahuhulaan na nila ang kahihinatnan ng sitwasyon. Kung hindi sila sumuko ngayon, mamamatay agad sila. Higit pa rito, kahit na malakas ang Lascivious Young Master, mahigpit na siyang nakasalikop sa dalawang barbaric na toro. Higit pa rito, naroon itong nakakatakot na Dragonman at ang banal na asong iyon, walang magandang kahihinatnan para sa kanilang Young Master. Upang mabuhay, ang pagbigay ay ang tanging at huling paraan. Napakagaling. Isipin ninyong dalawa na napakatalino sa inyong pagpili. Papatayin ko na ngayon si Lascivious Young Master para maitatag ang sarili kong dignidad. Umikot si Jiang Chen, hinawakan ang kanyang Heavenly Saint Sword at sumugod sa direksyon ni Lascivious Young Master. Kung ang dalawang Divine Immortal Expert na ito ay tapat sa kanilang mga salita, wala itong pakialam kay Jiang Chen. Ang pagkuha ng mga tagasunod na tapat at tapat sa Evil Abyss ay isang panaginip lamang. Ang kanyang bilis ay napakabilis.
Sumama siya kina Ada at Aur sa isang iglap, at magkasama, kinubkob nila si lascivious young master. Brat, kailangan kong aminin na talagang kahanga-hanga ka, ngunit sa palagay mo kaya mo akong patayin ng 3 lang. Malisyosong sabi ng young master. Nagkaroon na siya ng gana na putulin si Jiang Chen dahil sa pagsira sa kanyang pagsisikap at teritoryo. Gayunpaman, hindi siya natakot. Siya ay may napakataas na kumpiyansa sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kahit na hindi niya mapanalunan ang labanan, maaari pa rin siyang tumakas, ngunit nag-aatubili siyang gawin yun dahil iyon ay gagawin siyang katatawanan sa Evil Abyss. Malalaman ko kapag sinubukan ko, kahit papaano, wala akong intensyon na palayain ka ngayon. Ang layunin ng pagpatay ni Jiang Chen ay tumaas hanggang sa langit. Ang kanyang chi ay ganap na nakalock sa young master. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng aura ng panghuhula habang mabilis niyang ipinaikot ang Great Divination Art. Pagkatapos, inihampas niya ang Heavenly Saint Sword kay lascivious young master habang si Ada at Aur ay galit na galit. Mabaliw ding umatake ang lascivious young master, na nagbuga ng napakaraming dugong pulang ilaw. Ang bawat sinag ng liwanag ay parang isang matalim na dugong talim na pumuputol sa kawalan, ngunit ang sumunod na nangyari ay labis siyang naagrabyado. Nagulat siya nang malaman na ang kanyang pag-atake ay napigilan ni Jiang Chen ng kalahating daan bago ang pag-atake ay ganap na nataman, na lubos na nagpabawas sa lakas ng pag-atake nito. Roar! Natuwa sina Ada at Aur nang makita nila ang eksenang ito. Bagamat nagtutulungan na sila ng walang kamali-mali, napigilan pa rin sila ng young master sa laban nila kanina. Ngunit sa tulong ni Jiang Chen, bigla silang nakaramdam ng labis na kagalakan habang sinimulan nilang supilan ang young master. Ang sitwasyong ito ay tulad ng inaasahan ni Jiang Chen, mas gusto niya ang Great Divination Art. Malamang, natalo na ang young master sa laban at ang susunod na naghihintay sa kanya ay kamatayan. Kaya ang kailangang gawin ngayon ni Jiang Chen ay pigilan ang young master na tumakas. Ang lascivious young master ay isang mid-divine immortal expert. Kaya pa niyang tumakas kapag natalo siya. Big Yellow, mabilis na mag-deploy ng Grand Formation ngayon para i-seal itong buong void. Huwag mong bigyan ng pagkakataong makatakas ang malaswang lalaking ito. Kinausap ni Jiang Chen si Big Yellow sa pamamagitan ng Divine Sense. Kasabay nito, inihagis niya ang 5 elemental spheres. Ito ang kanyang unang pagkakataon na ipakita ang kanyang kakayahan sa domain mula nang dumating siya sa Immortal World. Dahil sa impluensya ng batas ng mundong ito, hindi niya ganap na naipakita ang kanyang domain skill, ngunit magagamit pa rin niya ang esensya ng 5 elemental spheres para bumuo ng isang grand formation. Si Big Yellow at Jiang Chen ay may napakahusay na pagkakaunawaan sa isa't isa. Habang si Jiang Chen ay naghahadges ng 5 elemental spheres, ang Big Yellow ay lumipad patungo sa langit at nagsimulang maglabas ng mga sinag ng abstruse formation. Ang mga porma sayon at seal na ito ay perpektong tugma sa 5 elemental spheres. Para sa isang taong nakabisado ang Formation Holy Book, napakadaling mag-deploy ng trap formation. Sa katunayan, ito ang kritikal na sandali. Kung pipiliin ni lascivious young master na tumakas ngayon, baka may pagkakataon pa siya at hindi siya mapipigilan ni Jiang Chen, ngunit kapag natapos na ni Big Yellow ang formation, wala nang matatakbuhan ang young master. Sa kasamaang palad, ang young master ay nakalubog pa rin sa kanyang galit habang nakikipaglaban kay Jiang Chen at sa dalawang barbaric na toro. Talagang hindi niya pinansin ang porma sayon ni Big Yellow. Napakataas ng tiwala niya sa kanyang sarili. Naniniwala siya na kahit hindi niya maipanalo ang laban, makakatakas pa rin siya sa huling sandali. Hindi na siya tatakas ngayon o kung hindi, nakakahiya at nakakahiya. Ang tunay na hinaing gayunpaman ay nagsimula pa lamang. Si Jiang Chen ay nagiging mas mahusay sa paggamit ng Great Divination Art. Sa mga sumusunod na palitan, ang young master ay ganap na nawala ang kanyang bawat pagtatangka na hampasin. Sa katunayan, totoo na si Jiang Chen ay hindi katugma ng young master, ngunit maaari siyang umasa sa Great Divination Art upang hadlangan ang pag-atake ng young master, at ipaubaya ang iba kay Ada at Aur. Sina Ada at Aur ang simbolo ng bangis at bangis. Ngayong ganap na nilang napigilan ang young master, ang kanilang pananabik ay tumataas. Ito ay naging isang panig na laban sa loob ng maikling panahon.
Kung hindi ito nangyayari sa totoong oras, ito ay ituturing lamang na isang alamat na hindi paniniwalaan ng sinuman. Nakakalungkot na panuurin ang isang mid-divine immortal expert na pinipigilan sa ganoong paraan. Sa Ancestral Dragon Pagoda, ang dalawang babae ay natulala, lalo na si Huang Ying. Sa simula ng gustong salakayin ni Jiang Chen ang Lascivious City, puno siya ng takot at gustong-gusto siyang pigilan. Pero ngayon, lahat ng alalahanin niya ay naalis na. Ang tila imposible sa kanya ay nangyayari mismo sa kanyang mga mata. Ito ay talagang isang himala. Napabuntong hininga si Huang Ying sa pagkamangha. Nasabi na niya na ang Lascivious Young Master ay nasa talo na ngayon. Kung hindi siya tumakas ngayon, ilang oras na lang bago siya namatay sa mga kamay ni Jiang Chen. Siya ngayon ay lubos na kumbinsido sa kapangyarihan ni Jiang Chen. Napanood na niya ang labanan ni Jiang Chen sa simula pa lang mula noong pinatay niya ang dalawang dakilang demonyo hanggang ngayon. Bawat eksena sa labanan ay namangha siya. Tulad ng sinabi ni Yan Qingcheng, ang taong ito ay isang lumikha ng mga himala. Hindi siya maaaring husgahan ng sinuman batay sa sentido komon. Ang sinumang maglakas loob na tumingin sa kanya ay talagang magiging miserable. Roar! Dumagundong ang dagandong ng dragon sa kalangitan. Ang hugis ni Jiang Chen ay lumipat sa isang tunay na dragon at isinama sa Dragon Sword. Ang kanyang kasalukuyang lakas ng pakikipaglaban ay nasa tuktok nito. Bilang karagdagan sa kanyang lakas sa pag-atake, ang pinaka-nakakatakot ay ang kanyang chi. Ang sinumang kalaban ay mabibigo sa harap ng gayong sumisikat na momentum. Hong Long. Binuksan ni Jiang Chen ang kanyang malaking bibig ng dragon at nagbuga ng nagninangas na liwanag. Ang bawat sinag ng nagninangas na liwanag ay pinagsanib ang sarili nito sa layunin ng espada ng Heavenly Saint Sword. Ang bawat agos ng liwanag ay parang nagninangas na espada na dumadaloy sa kalangitan, na nagbibigay liwanag sa kadiliman sa kalangitan at binalot ang Lascivious Young Master sa isang iglap. Ito ang resulta ng kombinasyon ng Fire Dragon Seal at Heavenly Saint Sword. Sa kabilang banda, pinalabas din ni Ada at Aer ang kanilang chi. Kahit na kailangan nilang aminin na ang pakikipaglaban sa tabi ni Jiang Chen ay nakakatuwa. Ang dalawang barbaric na toro ay nagpalipat-lipat ng kanilang kapangyarihan sa pinakamataas na antas. Tatlong malalakas na pag-atake ang ipinadala na parang mga alon na maaaring magpalipat ng mga bundok at lipulin ang isang bahagi ng mabituing kalangitan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng nakakatawang Young Master nang makita ang eksenang ito. Nawala na ngayon ang lahat ng kanyang kalmado dahil nararamdaman na niya ang hindi pa nagagawang chi ng panganib. Fuck! Abnormal talaga ang bastos na ito. Nagagawa niyang mag-ipon ng napakaraming lakas kahit nakaka-advance pa lang niya sa Heaven Immortal Realm. Idinagdag ang dalawang barbaric bulls, hindi ako magiging laban sa kanila. Mas mabuting tumakas ako ngayon at makaganti ako balang araw. By that time, I will ask help from my best friends to destroy him once and for all, pagmumura niya sa kanyang puso. Bagamat nag-aatubili siyang gawin ito, hindi siya isang tanga. Nahulaan na niya ang kahihinatnan ng labanan, alam niyang hindi ito pabor sa kanya kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban. Kaya, maaari rin siyang tumakas ngayon at ayusin ang puntos sa ibang araw. Hong Long. Ang mga pag-atake ni Jiang Chen at Ada at Aer ay sabay-sabay na dumapo sa Lascivious Young Master, na naging sanhi ng matinding pagkabigla sa katawan ng Young Master kahit na nailabas na niya ang lahat ng kanyang paraan upang harangin ang mga pag-atake. Dahil nasugatan siya sa mga nakaraang labanan, lumala ang kanyang pinsala at tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig habang tinatanggap ang matinding pambobomba mula sa kanyang mga kaaway. Brat, tatandaan ko itong score ngayon. Huwag isipin na madaling sakupin ang aking teritoryo. Ito ang magiging kamatayan mo sa sandaling bumalik ako. Ang Lascivious Young Master ay sumigaw ng isang pananakot at lumipad sa isang sinag ng liwanag. Isang bakas ng ngiti ang nakita sa sulok ng bibig ni Jiang Chen. Inaasahan na niya na makakatakas ang Young Master, sa kasamaang palad, huli na ang lahat para doon. Nakumpleto na ni Big Yellow ang engranding formation at ganap na na-integrate sa 5 elemental spheres ni Jiang Chen. Dahil dito, naging imposible para sa Young Master na tumakas mula sa pinangyarihan. Sa opinyon ni Jiang Chen, sapat na ang engranding formation hanggat maaari itong pansamantalang matrap ang Lascivious Young Master sa loob ng formation.
Lascivious young master, huli na para pumunta ngayon. Kaya manatili ka. Sinugod siya ni Jiang Chen kasama sina Ada at Aer sa isang nakamamatay na welga. Sa kasalukuyan, nakita ng young master na may mali. Nararamdaman niya ang pagkakaroon ng isang malaking pormasayon, isang hindi nakikitang hadlang na nakakulong sa kanya sa loob. Nakita rin niya ang kasuklam-suklam na malaking dilaw na aso na nagbubunyag ng ngipin sa kanya. Buksan mo. Sa galit, ibinuhos ng young master ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang immortal weapon at marahas na hinampas ang harang. Puchi. Dahil isa siyang makapangyarihang mid-divine immortal expert, nagawa niyang i-rip ang grand formation gamit ang full force slash. Gayunpaman, binigyan nito si Jiang Chen at ang iba pang dalawang toro ng sapat na oras upang ilunsad ang kanilang pag-atake sa kanya. Higit pa rito, ito ang sandali nang ang young master ay nasa kanyang pinaka-vulnerableng estado. Honglong. Ang mga pag-atake ay dumaong mula sa itaas na parang isang marahas na bagyo. Kahit na matagumpay na nabuksan ng young master ang grand formation, wala siyang paanlaban sa mga paparating na pag-atake. Kasunod nito, ang young master ay sinipsip sa marahas na unos na nilikha ng walang hanggan na mapanirang enerhiya. Arg! Narinig ang mga hiyawan mula sa loob. Boses iyon ng young master. Kahit na ang isang mid-divine immortal expert ay hindi nakatakas sa kapalaran ng pagkatay. Napakabilis, ang mabagyong enerhiya ay nawala at ang young master ay nagsimulang magkatotoo sa eksena. Ang kanyang kasalukuyang hitsura ay lampas sa paglalarawan. Maraming parte ng pulang robe na suot niya ang napunit. Umaagos ang dugo mula sa mga sugat sa kanyang katawan at ang kanyang chi ay nalalanta na parang tuyong halaman. Nawala ang lahat ng katatagan na mayroon siya. Hiss. Maraming tao ang sumipsip ng malamig na hangin nang makita nila ang kasalukuyang kalagayan ng young master, lalo na yung dalawang naunang divine immortal expert na sumuko na kay Jiang Chen. Maaari nilang isipin kung anong uri ng mga kahihinatnan ang kanilang hinarap kung tumanggi silang sumunod ng mas maaga. Walang awa. Ang batang ito ay ganap na abnormal at napakapangit. Hindi ako makapaniwala na ang mid-divine immortal young master ay mabubugbog ng husto. Ay, magbabagong muli ang pinuno ng lungsod. Tiyak na mamamatay ang lascivious young master ngayon, ngunit karapat-dapat din siya rito. Buti na lang at malapit na siyang ma-eliminate. Walang paraan upang mabuhay siya pagkatapos na masugatan sa ganoong paraan. Ang ingay ng mga talakayan ay kung saan-saan. Kahit na ang lascivious young master ay papatayin pa, ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay hindi malayo sa kamatayan. Naiisip na ng mga tao ang kahihinatnan ng young master na ito. Tiyak na hindi siya pababayaan ni Jiang Chen, ito ang evil abyss kung saan hindi kailanman mahahanap ang awa at kabaitan, tanging kasamaan at pagpatay. Sa makatuwid, ang matatalo na kalaban ay magkakaroon lamang ng isang kahihinatnan kamatayan. Gayunpaman, marami sa kanila ang walang gaanong damdamin para sa pagkamatay ni lascivious young master. Para sa kanila, ang pagkamatay ng young master ay katulad lamang ng pagpapalit sa kanya ng isa pang mananakop, na wala man lang impluensya sa kanilang buhay. Sa evil abyss, ang damdamin ay itinuring na isang labis na damdamin. Lumapit si Jiang Chen sa young master at bumalik sa kanyang anyong tao, hawak ang heavenly saint sword. Ang kasalukuyang lascivious young master ay hindi na isang banta sa kanya. Ang pagpatay sa kanya ay kasing simple ng pagdurog ng langgam. Ang lascivious young master ay nag-angat ng ulo at tumingin kay Jiang Chen nang may puot at takot. Ironic na mahuhulog ako sa kamay ng isang heaven immortal expert. Pinilit na ngumiti ang lascivious young master, ngunit hindi nagmakaawa para sa kanyang buhay. Alam na alam niya ang pamantayan ng evil abyss. Walang kwenta ang paghingi ng buhay dahil ang pagkatalo ay katumbas ng kamatayan. Puchi. Ipinadala ni Jiang Chen ang kanyang mahabang espada nang walang sinasabi, tumagos sa dibdib ng young master. Isang mapanirang puwersa ang lumabas mula sa heavenly saint sword, winasak ang lahat ng vital force sa loob ng katawan ni lascivious young master. Sa masamang lugar na ito, hindi kailangang magkaroon ng matibay na dahilan para pumatay. Para naman kay Jiang Chen, kahit na hindi niya nakilala sina Yan Qingcheng at Wang Ying, pupunta pa rin siya at aalisin ang malaswang lalaking ito. Ngayong nakarating na siya sa evil abyss, kailangan niyang gawin ang isang bagay, at ang pagpatay ay simula pa lamang.
Kumalat ang apoy sa lascivious young master, na sinusunog ang kanyang buong katawan sa ilang kisap, walang naiwan. Nang makita ang lugar kung saan sinunog ang young master, ang dalawang naunang Divine Immortal expert ay dali-daling pumunta sa tabi ni Jiang Chen at yumuko sa kanya. Binabati kita young master sa pagiging bagong mananakop ng lascivious city. Tayong dalawa ay palaging nasa serbisyo ni young master. Sabay na nagsalita ang dalawa. Ngayon na ang tamang panahon para ipakita nila ang kanilang katapatan sa kanilang bagong amo. Ang pangalang Lascivious City ay masyadong hindi kasiya siya pakinggan. Palitan ito sa Fragrant Sky City. Gusto kong gumawa kayong dalawa ng plate para sa Sky Fragrant City at isabit sa labas ng front gate. Sabi ni Jiang Chen. Hindi siya komportable sa pangalang Lascivious City, at ngayong siya na ang bagong master ng teritoryong ito, responsibilidad niyang baguhin ang pangalan sa Sky Fragrant City. Maaaring walang ideya ang iba tungkol dito, ngunit lubos itong naunawaan ng Big Yellow. Si Jiang Chen ay isang taong pinahahalagahan ang relasyon. Marami siyang kamag-anak at kaibigan sa mortal world. Ang mabangong Sky City ay magpapaalala sa kanya ng init at sa kanyang ama. Oo, Panginoon ng lungsod. By the way, paano natin matutugunan ang City Lord? Tanong ng isa sa kanila. Jiang Chen. Inihayag ni Jiang Chen ang kanyang pangalan. Mula ngayon, ang pangalang ito ay ikakalat sa Evil Abyss at balang araw, ang pangalang ito ay magiging simbolo at magpapanginag sa takot sa hindi mabilang na mga tao kapag narinig nila ito. Hindi na nagtanong pa ang dalawa. Itinala nila ang pangalan sa kanilang memorya at pumunta upang tapusin ang gawain na iniutos ni Jiang Chen. Ang pangalan ng lungsod ay hindi kailanman kanilang pinag-aalala. Ang inaalala nila ay kung maaari pa ba silang magpatuloy na mabuhay sa Evil Abyss. Matapos patayin si Lascivious Young Master, pinalabas ni Jiang Chen ang dalawang babae sa pagoda. Pagkatapos, tumungo sila sa prefecture. Ito ang unang teritoryo na nasakop niya sa Evil Abyss, ngunit tiyak na hindi ito ang huli. Nais niyang sakupin ang lahat ng lungsod sa mundong ito at pinangalanan ang mga ito na Fragrant Sky City. Sa prefecture, habang tinititigan ni Huang Ying ang maliwanag na nakangiting mukha na ito sa kanyang harapan, nahirapan siyang iugnay siya sa mabangis at dominanteng pumapatay na Diyos kanina. Ang pag-iisip tungkol sa mga paraan na ginamit ni Jiang Chen sa labanan ay nagtulak sa kanyang puso na tumibok. Si Young Master Jiang ay tiyak na walang kapantay na henyo. Maliban sa linyang ito ng mga salita, pakiramdam niya ay kalabisan ang anumang sasabihin niya. Ang kabataang ito ay isang lalaking may mahusay na personalidad at karisma. Siya ay anak ng langit at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Ilang oras na lang at wala nang makakapaghamon pa sa kanya sa Evil Abyss. Bahala ka, Ate Ying. Magiging parang pamilya na tayo simula ngayon. May panganib sa lahat ng dako sa lugar na ito. Kaya dapat manatili kayo ni Ching Cheng dito hanggang sa makahanap tayo ng paraan para makaalis sa mundong ito. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Ang Fragrant Sky City ang tamang lugar para tumira ang dalawang babaeng ito. I wonder kung kailan tayo makakaalis sa lugar na ito. Umiling si Huang Ying at bumantong hininga. Ang lugar na ito ay walang iba kundi isang purgatorio. Hindi isang simpleng gawain ang umalis sa mundong ito dahil ang spatial passageway na nag-uugnay sa lugar na ito sa labas ng mundo ay kinokontrol ng Evil Lord, isang makapangyarihang eksperto sa Immortal King. Iyon ay isang antas na hindi nila maaabot. Huwag kang mag-alala, Ate Ying. Nandito si Kuya Jiang at tiyak na ilalabas niya tayo rito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Yan Qingcheng. Malaki ang tiwala niya kay Jiang Chen. Para sa kanya, hanggat naroon si Jiang Chen, walang bagay na hindi nila makakamit. Tumango si Huang Ying. Bagamat wala siyang masyadong pag-asa na lisanin ang nakakatakot na lugar na ito, ang paglitaw ni Jiang Chen ay nagbigay daan sa kanya upang makakita ng kislap ng liwanag. Masyadong kahanga-hanga ang ginawa ni Jiang Chen ngayon, ito ay ganap na lampas sa kanyang imahinasyon. Di nagtagal, ang dalawang naunang Divine Immortal na eksperto ay dumating sa pangunahing bulwagan ng prefecture na may kumpletong plate ng Fragrant Sky City. Bilang mga eksperto sa Divine Immortal, isang piraso ng cake para sa kanila ang gumawa ng ganitong uri ng mga bagay. Panginoon ng lungsod, ako si Chen Hui at siya si Li Si. Nagsalita si Chen Hui at nagpakilala. And, maganda naman ang ginawa ninyong dalawa.
Kayong dalawa ay magkakaroon ng walang limitasyong mga benepisyo kung patuloy ninyong paglingkuran ako ng mabuti. Sabi ni Jiang Chen. Siyempre, pero pinatay ng City Lord si Lascivious Young Master at nasakop ang Lasino, Fragrant Sky City. Natatakot ako na lumikha ito ng malaking gulo. Sabi ni Li Si. Oh, anong klaseng gulo? Tanong ni Jiang Chen na may malaking interes. Bagamat nakarinig siya ng maraming impormasyon mula kay Huang Ying, iyon ay mga pangkalahatang impormasyon lamang. Sa makatuwid, hindi pa rin siya malinaw tungkol sa katayuan ng bahaging ito ng teritoryo. Panginoon ng lungsod, ito ang panlabas na lugar ng Evil Abyss. May kabuuang 36 na lungsod sa lugar na ito. Bagaman ang lahat ng mga lungsod ay gumagana ng nakapag-iisa, mayroong isang tiyak na koneksyon sa kanila. Ang ilang City Lords ay may napakagandang koneksyon sa isa't isa, nakatumbas ng isang alyansa. At dahil dito, napanatili nila ang kanilang pag-iral sa panlabas na lugar. Ang Lascivious Young Master ay hindi exception. Mayroon din siyang 3 matalik na kaibigan at hindi naman kalayuan ang lungsod nila sa lungsod na ito. Naging maayos ang pakikitungo nilang 4 sa isa't isa at tinawag silang magkapatid. Ngayon, napatay mo si Lascivious Young Master. Kung alam ito ng 3 City Lords na iyon, natatakot ako na hindi nila hahayaang magpahinga ng madali ang bagay na ito. Sabi ni Chen Hui. Siya ay nagkaroon ng isang napakahusay na pag-unawa tungkol sa paghahati ng mga kapangyarihan sa panlabas na lugar at ang mga koneksyon ng kanyang dating Young Master. Matapos marinig ito, hindi mapigilan ni Jiang Chen na sumimangot. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman naisip, ngunit ito ay hindi maihahambing na makatwiran pagkatapos na pag-isipan ito. Habang malayo ang teritoryo, mas magkakaroon ng kaguluhan. Kaya, makatuwiran lamang na mayroong maraming kompetisyon at alyansa sa pagitan ng 30 dagdag na lungsod. Ano ang cultivation base ng 3 lalaking iyon? Tanong ni Jiang Chen. Katulad ng Lascivious Young Masters Mid-Divine Immortal Realm. Sabi ni Chen Hui. Young Master Jiang, natatakot ako na hindi natin sila mahaharap kung sabay silang 3. Sabi ni Huang Ying na may pag-aalala. Sa gitna ng Divine Immortal Realm. Ang tono ni Jiang Chen ay patag. Tama ang sinabi ni Huang Ying. Kung talagang magkakasabay silang 3, magulo ang sitwasyon. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pakikitungo sa isang Mid-Divine Immortal Expert ay sapat na mahirap. Kahit na sa tulong ni Ada at Aer, imposibleng makalaban niya ang 3 Mid-Divine Immortal na kalaban ng sabay-sabay. Dahil ito ang sinabi ni Chen Hui at Li Si, halos sigurado si Jiang Chen na ang 3 kaibigan ni Lascivious Young Master ay tiyak na darating at magdudulot sa kanila ng kaguluhan, at hindi magtatagal bago sila dumating. Gayunpaman, sa katunayan, dapat ay naramdaman na nila ang shockwave ng labanan, ngunit wala sa kanila ang nagpadala ng anumang pampalakas. Sa paghusga mula dito, ang relasyon sa pagitan ng Lascivious Young Master at ng iba pang 3 City Lords ay hindi kasing ganda ng narinig. May isang kasabihan na nababagay sa sitwasyon sa Evil Abyss, sisirain ng langit ang mga hindi tumitingin sa kanilang sarili. Napakakaraniwan na magkaroon ng mga pagsalakay sa lungsod, lalo na kapag ang isang grupo ng mga estranghero ay nagplano na sakupin ang lungsod. Ngunit karaniwan din akong ang isang grupo ng mga tao ay hindi sigurado sa kabuoang lakas ng kanilang mga kaaway, hindi sila kailanman makakagawa ng anumang advances. Iyon ang dahilan kung bakit hinayaan ng 3 City Lord na mamatay si Lascivious Young Master kaysa lumabas sa eksena, ngunit malapit nang kumalat ang balita. Kapag nalaman nila ang tungkol sa cultivation base ni Jiang Chen, tiyak na pipiliin nilang 3 na hampasin ang Fragrant Sky City at alisin ang bagong pinuno. Ang pangunahing prioridad ngayon ay ang magkaroon ng countermeasure. Hindi kakayanin ni Jiang Chen na mawala ang teritoryong kaka-claim niya, kung hindi, magdudulot ito ng malaking dagok sa kanilang moral. Maaapektuhan din ito ang kanyang landas ng hegemonya. Ano ang nasa isip mo? Tumingin si Big Yellow kay Jiang Chen. Ang Evil Clan. Isang bakas ng kalupitan ang nahayag sa kanyang mga mata. Ang tanging naiisip niya ngayon ay ang Evil Clan. Gusto mong pumunta sa Evil Clan? Masyadong delikado yon. Sumimangot si Big Yellow. Ano? Pupunta sa Evil Clan? Sina Chen Hui, Li Si at ang 2 batang babae ay sabay na bumulalas at nagulat kay Jiang Chen, hindi alam kung bakit naisipan ni Jiang Chen na pumunta sa Evil Clan.
Sa Evil Abyss, ang pangalan ng Evil Clan ay maaaring maging sanhi ng panginginig ng sinuman sa takot. Ang sinumang makatagpo ng Evil Clan ay tatakas para sa kanilang buhay, ngunit ngayon, si Jiang Chen ay nagpaplanong pumunta at hanapin sila. Kapag pinili ng isa na humakbang sa teritoryo ng Evil Clan, ito ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Young Master Jiang, ang mga demonyo sa Evil Clan ay masyadong mabangis. At saka, sa tingin ko, wala namang kinalaman sa kanila ang sitwasyon natin ngayon. Sabi ni Huang Ying. Tama, City Lord. Ang aming pangunahing prioridad ngayon ay ang mag-isip ng mga paraan para makitungo sa tatlo pang City Lord sa halip na sakta ng Evil Clan. Sabi ni Chen Hui, nalilito sa ideya ni Jiang Chen. Chen Hui, Li Si, gusto kong umuwi muna kayong dalawa. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Tinanggal ni Jiang Chen ang dalawang eksperto. Ramdam ang katatagan ng tono ni Jiang Chen, hindi sila naglakas loob na suwayan ito at agad na lumabas ng main hall. Sister Ying, Ching Cheng, dapat ay pagod ka na ngayon. Magpahinga ka muna sa kwarto mo. May mga bagay pa akong dapat pag-usapan kay Big Yellow. Inilipat ni Jiang Chen ang kanyang tingin kay Huang Ying at Yan Ching Cheng. Ang dalawang babae ay walang kaalam-alam sa kung ano ang gagawin ni Jiang Chen, ngunit alam nilang hindi na nila mababago ang kanyang isip dahil siya ay isang lalaking may matatag na pag-iisip. Higit sa lahat dahil sa kanilang kasalukuyang lakas, hindi sila kailanman makakatulong. Sa madaling salita, sila ang karaniwang istorbo na sumusunod kay Jiang Chen. Little Chen, naiisip mo ba talagang pumunta sa Evil Clan? Pagkaalis nilang apat ay nagtanong si Big Yellow. Tama iyan. Kaka-advance ko pa lang sa Early Heaven Immortal Realm at kahit sa tulong ni Naada at Aer, hindi ko kayang labanan ang tatlong Mid-Divine Immortal Expert. Ang Evil Clan ay hindi demonyo o demonyo, na nagbibigay sa akin ng kalamangan na sugpuin sila. Hanggat nagagawa kong pasiglahin ang isang makapangyarihang Mid-Divine Immortal na demonyong-demonyo, magiging kapaki-pakinabang ito sa akin. Pagkatapos nito, hindi na ako magkakaroon ng problema sa pakikitungo sa tatlong lalaking iyon. Sabi ni Jiang Chen. Ito lang ang naiisip niyang countermeasure ngayon. Mayroong isang tiyak na kinakailangan habang nagpapatibay ng mga demonyo. Dahil napagtibay na niya sina Ada at Aer, isa pa lang sa kalagitnaan ng Divine Immortal na Diablo ang mapapatibay niya, ngunit napakahirap para sa kanya na gawin yun. Si Jiang Chen ay sumulong pa lamang sa unang bahagi ng Heaven Immortal Realm at imposible para sa kanya na gumawa ng panibagong pagsulong pansamantala. Hindi na niya mapipilit ang pagsulong sa pamamagitan ng paglunok at pagpino sa mga kaluluwa ng demonyo dahil naapektuhan na ang kanyang pundasyon. Kung patuloy niyang gagamitin ang ganitong uri ng pamamaraan, hindi maiisip ang magiging epekto nito. Sasama ako sayo. Napailing si Big Yellow sa kanyang buntot sa tuwa. Palagi siyang interesado sa mapanganib at adventurous na gawain. Sila lang ni Jiang Chen ang may lakas ng loob na pumunta sa Evil Clan. Hindi ka makakasama sa akin. Hindi ko alam kung kailan hahampasin ng tatlong eksperto ang lungsod. Kailangan mong manatili dito upang ipagtanggol ito. Naaalala mo pa ba ang 5 Elemental Tisura Formation na ginamit natin laban sa Nanbei Chao? Sabay-sabay nating i-deploy pagkatapos ay magsanib puwersa kayo, Ada at Aer at ang apat pa para ipagtanggol ang lungsod. Naniniwala ako na lahat kayo ay makakahawak ng tatlong eksperto sa loob ng 2 araw sa pagbuo. Bagaman ang 2 araw ay maikling panahon lamang para sa akin, gagawin ko ang aking makakaya upang makamit ito sa tamang oras. Sabi ni Jiang Chen. Ang 5 Elemental Tisura Formation ay ang pinakamahusay na defensive grand formation. Si Big Yellow at siya ay nakapag-deploy ng perpektong pormasayon ng magkasama. Nangyari ito sa panahon ng digmaan sa Nebula Sect, kung saan nagamit nila ang pormasayon upang depensahan laban sa pag-atake ni Nanbei Chao. Sa katunayan, bukod sa pagpapatibay ng demonyong-demonyo, may isa pang paraan na magagamit niya ang Heavenly Dragon Combat Halberd, isang malakas na trump card na naiwan ni Ouyang He. Upang makamit ang buong kapangyarihan nito, ang halberd ay kailangang gamitin kasama ng Heavenly Dragon 9 Strikes, kung hindi ay mauubos lamang nito ang enerhiya ng may hawak. Ngayong nakasulong na siya sa Heavenly Immortal Realm, maaari niyang subukang linangin ang Heavenly Dragon 9 Strikes.
Sa pinakakritikal na sitwasyon, ang sandata na ito ay maaaring ang kanyang makapangyarihan at nakamamatay na trump card.